marami ang senador na yan po ang iniisip kasi nga po itong performance ng PhilHealth ay hindi maganda, no, na may nagdeklara sila ng savings o excess funds, naging controversial na 89 billion nga, tapos marami pang kababayan natin dapat sa magbayad ng medical bills under the Universal Healthcare Law dapat ay PhilHealth ay nandiyan na para umalalay, tapos may subsidy pa sila. So bakit sila humihingi ng subsidy ng 70 billion ngayong itong taon na ito nagdeklara sila ng 90 billion. So, nasa linya po ng ating komunikasyon si Senator J.V. Ejercito. Senator, good morning po. Jade at Admar po inyong mga kasama sa Pulso ng Bayan ng SMNA. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, good morning. Magandang umaga sa inyo, Jade at Admar, sa ating mga taga-subaybay sa SMNA. Magandang umaga po sa inyo lahat. Senator, at ito nga ang balitang natanggap namin na ang Senado, kinumpirma nga ng Senado, kayo mismo nagkumpirma na hindi na bibigyan ng dagdag na pondo ang PhilHealth sa susunod na taon, Senator. Nakasalang pa lang sa linggong ito yung budget ng DOH. So, pero marami ang senador na yan po ang iniisip kasi nga po itong performance ng PhilHealth ay hindi maganda, no, na may nagdeklara sila ng savings o excess funds, naging controversial na 89 billion nga, tapos marami pang kababayan natin dapat sa magbayad ng medical bills under the Universal Healthcare Law dapat ay PhilHealth ay nandiyan na para umalalay, tapos may subsidy pa sila. So bakit sila humihingi ng subsidy ng 70 billion ngayong itong taon na ito nagdeklara sila ng 90 billion. Alam mo, Edmar, Jade, mas gusto bilang sponsor ng UHC, mas gusto ko pa na ubusin po nila yung pondo na ito, no, at gamitin para matulungan ang mga kababayan na sa kanilang medical bills, lalo na hospital bills. Tapos saka sila humingi ng subsidy. Pero yung hihingi ka ng subsidy tapos meron ka yun na savings, medyo hindi po yata consistent at medyo ironic, no, kumbaga. Opo, at ito nga ay hinarang, no? Nagkaroon ng nagpalabas ng TRO ang Supreme Court hinggil nga doon sa pag-transfer pa nitong almost 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury sana. Pero Senator, ito hubang pondong ito, yung almost 90 billion pesos ay intact pa at hindi pa nababawasan? Alam ko na gamit na rin yung iba dahil nga po meron ho ang sa General Appropriations Act ng isang taon, nagkaroon ho yan po ng provision na yung pong mga GOCCs at mga ahensya, mga savings ay pwede hong gamitin ng national government o ng economic team para sa priority programs. At mukhang nagamit na po ito, halimbawa pagbayad ng mga ibang health workers, sa pagbayad din ng doon sa mga unprogrammed funds sa mga infrastructure projects mo na gamit na po. Kaya siyempre welcome po natin ang Supreme Court decision sa dahilang siyempre bilang sponsor at author ng Universal Healthcare Law ay mas pabor ako na yung pondo ng PhilHealth dapat manatili po para sa PhilHealth as health programs. Opo, at siyempre TRO pa ito, so ibig sabihin hindi pa ito nagagamit until now ng PhilHealth, Senator. Sa idea po ninyo, batay sa siguro natatanggap ninyong impormasyon, nasa magkano na lang kaya ito na posibleng magamit ng mga kababayan natin sa susunod na taon kung tuluyan itong balak ninyo na ito ang gagamitin para sa susunod na taon ng budget ng PhilHealth? Siguro itong remaining years, sana itong 30 billion na iwan dapat magamit. Kaya nga po, papatawag na ho tayo ng i-convene na natin yung oversight committee siguro very soon after the budget hearing. Although, bubustisiin na natin ang PhilHealth, no? At ang health natin at dahil sa kanila pong performance, no? At pero titignan rin po natin ano po nangyari sa PhilHealth, doon sa Health Technology Assessment Council, sa DOH, dahil entering 50 year na po ang Universal Healthcare Act.
hindi na po nila pwedeng sabihin na ito lang yung case rates kasi sila po dapat ang nag-adjust yan para mas malaki ang nakukuha ng ating mga kababayan tuwing sila po inauospital. Hanggat merong tayong mga kababayan na hirap na magbayad ng hospital bills, yung kanilang medical expenses, ibig sabihin ay ang PhilHealth ay nagkukulang po in terms of implementation of the Universal Healthcare Act. Posible ho bang mapanagot din ang PhilHealth dahil nga nagkaroon siya ng excess funds at hindi nagamit at sa considering ang dami pong mga Pilipino ang nangangailangan ng medical na tulong? Ay kaya nga po nga ako nananawagan na magkaroon na ng revamp sa PhilHealth. Sa tingin ko ay failure po sila in terms of the implementation of the Universal Healthcare Act, which seeks to give access to good quality healthcare to Filipinos, sa lahat ng Pilipino without the financial burden. Mukhang ang kailangan nila reorientation dahil ang akala po yata nila sila po ay private na korporasyon na at the end of the year, kung may savings ka, malaki ang iyong reserve, ay magandang tignan. Ako po naggaling din sa local government, pag po yung mga ganyang pondo, inuupo natin yan para nararamdaman ng ating mga kababayan. Kung meron kang malaking reserve fund at marami pang naghihirap pa para bayaan ang kanyang medical expense, may pagkukulang ka. So sabi ko nga, mas mabuting, mas gugustuhin ko na ito'y ubusin at sila'y humingi ng subsidy, ibig sabihin, marami tayong natulungan. Huli na lang mula sa akin, Senator, bago ko ipasa kay partner Admar, hindi ho ba sabi ng SC, TRO muna? So hindi naman nag-order yung SC na ilipat yung PhilHealth Fund, bagkos TRO muna, naka-standby muna dyan. Kung sakali man na wala pang desisyon ang korte kung ita-transfer na itong pondong ito sa PhilHealth sa susunod na taon, ano yung possible na mangyari, Senator JB? Hindi natin alam. Siyempre, nakasalalay tayo kung ano po ang magiging final na desisyon po ng korte. So, siyempre, inaantay natin. Umaasa tayo na hopefully maging favorable na ito'y maibalik sa PhilHealth nang ito'y magamit para sa benefits ng ating mga kababayan. No? Lalo-lalo na yung mga ma-hospital, yung mga medyo mahal yung mga billing. No? Ito yung sana matulungan po talaga. Senador, magandang umaga po, si Admar po ito. Noong nabalitaan ng taong bayan yung pagta-transfer nitong mga pondo na hindi nagamit, talagang maraming mga komento at particular na sinasabi nila na dapat ipagamit na lang yan sa mga kababayan natin dahil marami pa ang mga nangangailangan ng tulong. Bakit pa nagtaas pa ng premium? Pwede namang saluin pala ng gobyerno ito kasi merong pang excess fund o hindi nagamit na pondo. Ano naman po yung masasabi ninyo sa posibleng reaksyon naman ng taong bayan? Halimbawa, kung hindi nyo nadadagdagan yung subsidy, baka sasabihin na naman nila, magandang dagdagan ng subsidy at ipagamit, talagang bigyan ng assurance na ipagamit ito sa taong bayan po. Admar, kaya nga po bubusiin natin kasi noong isang taon, meron pong subsidy sa budget pero hindi naman nagamit. Meron nga pong excess funds. Kaya nga nabanggit ko kanina, mas gugustuhin natin na ito po ay ubusin at gamitin ng ating mga kababayan. Naayon sa batas sa Universal Healthcare Act na lahat po ng Pilipino dapat ho ay insured at sa tingin ko yung 60 to 90 billion kung talagang ginampanan ng PhilHealth yung kanila pong trabaho, kung talagang sinagot nila ang karamihan, in-adjust nila yung case rate, sinagot nila yung mga na-hospital na nakaramihan, no? Palagi ko baka sapat lang ito, baka kulang pa nga. Kaya nga sabi ko kung mas gugustuhin ko sana kung inubos po nila ito, humingi sila ng subsidy, kahit po tayo magbigay pa ng subsidy, ay wala akong problema. Kaya ngayon, ang question talaga dito, sigurado kay questionin ng ibang mga kasamahan namin, bakit kayo hihingi ng subsidy ngayong nagdeklara kayo ng 90 billion ng excess. So, nagkulang ho talaga ang PhilHealth dito, nagkulang ang HTAC at DOH. So, kaya nga bubusisiin natin. Kaya yan po ang purpose ng budget, titignan natin ang performance ng bawat ahensya. Hindi nagtutugma, Senador, yung mga unang naging pahayag ng PhilHealth, pati yung ibang cabinet secretary, mga economic managers. Kasi di ba, sinabi nila na parang hindi na masosustain ng PhilHealth, ganito na lamang ang pondo, yet may mga hindi pa pala na nagamit na mga pondo na nailipat. Ayun na nga po sinabi nila
Nung naalala rin natin yan, kaya nga tayo hindi masyadong, pagkabalik natin 2 years ago, di hinayaan muna natin sila dumiskarte dahil panibagong officials. Sabi na, hirap daw ang financial situation ng PhilHealth. Tapos ngayon, yung pala ay may mga excess funds, malaki ang reserve funds. So, hihingan talaga natin yan. Hihingan yan ng mga senador. Marami namang author ng UHC, maraming interesado dyan kung ano nangyari at naging performance wala siguro yung financials po nila ay yan po ay Opo. samahan. Senador, ang PhilHealth po ba ay parang kagaya nitong mga pribadong mga sa medical service insurance na layuning kumita, or yung lahat ng mga nalilikom niya na pondo at inilalaan na pondo pauubos para sa mga kababayan natin? Ay yan na nga po ang sinabi ko kanina, Admar. Mukhang kailangan ng reorientation ng PhilHealth. Dahil baka po akala nila ay para silang private corporation that at the end of the year ay pagmamalaki nila na mataas ang kanila pong profit, yung kanilang margin, kaya malaki ang reserve fund. Hindi po. Tayo po ay government corporation. Paalala ko lang sa PhilHealth. Yung serbisyo po ang kinakailangan po nating siguraduhin na maibigay sa taong bayan. Hanggat may taong mga naghihirap, bayaran ng medical expenses, hanggat may nakapila, tagahanap ng mga ahensya o mga personal din para tumulong sa kanila, ibig sabihin hindi nila ginagampanan ang kanila pong papel o kanilang responsibilidad. So, yun po, kailangan silang ma-reorient na hindi po sila pribadong korporasyon, hindi po importante sa amin ang savings at reserve fund at the end of the year. Ang importante sa atin, yung dami na tulungan, lalong-lalo na po yung mga nahihirapan sa pagbayad na kanilang pong medical bill. Opo, huli na lang, Senador, ang PhilHealth po ay suki na sa mga kontrobersya. Umaabot na sa punto na may mga nananawagan na buwagin itong PhilHealth. Sa nakikita nyo po, sapat po ba yung mga nakatakda doon sa universal healthcare, sa mga batas na nakakasaklaw po dito, sa kanilang mga dapat gawin, or may kulang pa, or ano ba yung mga nakikita nyo po na mga pagbabago rito? Kasi parang halos taon-taon or every administration meron pong ganitong mga issue po na mga kontrobersya po, parang bago. Nung una, yung mga ghost na mga pasyente, yung mga ospital, mga na-involve sa mga at saka mga clinics. Ngayon naman, ganito na naman po na mga kontrobersya po, Senador. Well, kaya nga we're calling for a revamp, no? Leadership change, reorientation ng PhilHealth para malaman nila kung ano ba dapat ang kanila pong trabaho at papel sa implementation of the Universal Healthcare Act. So, siguro kailangan talaga ng goodness revamp ito, leadership change, para nga magkaroon ng bagong orientasyon at direction ng PhilHealth dahil hindi ho talaga maganda ang naging performance po nila in the recent years. So, doon naman sa mga kontrobersya na kanila po kinasasangkutan dati, sana po ay talaga may mapanagot dito doon sa mga collusion, no, between doctors, hospitals, PhilHealth officials, kung ano pong mga scam yan dati, para po hindi magtanda at yung pondo po na PhilHealth mapangalagaan at magastos ng tama't maayos para po sa benepisyo ng ating mga kababayan. Ayan, Senator, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Salamat, mabuhay.